Nagsusumbong si Nanay Glecy sa atin dahil sa ginagawa ng Mark na ganito. Anong oras siya umaalis ng bahay? Good news mga kalingap. Po kasi hindi napipinding ang pira doon diretso. Diretso. Maganda mga kalingap tong good news sa atin ni Tatay Budoy ngayon. At hindi lamang ito ang good news sa atin ngayong araw dahil good news din na ginagawa na ang kalsada patungo dito kala Tatay Budoy. Magandang hapon sa inyo lahat. Ngayong araw ay nagpapasalamat ako sa lahat ng patuloy pa rin na nanonood sa ating mga vlogs, sa ating mga videos. Sana po i-share nyo po, huwag nyo kakalimutang i-share yung ating vlogs para po nang sa ganon mas marami po yung maging views natin dahil po sa inyo sa mga pag-share nyo ay maaaring lumaki-laki kahit pa paano yung ating views sa tulong nyo pong lahat. At huwag kalimutan nyo mag-like, huwag nyo rin kalimutan mag-comment sa ating mga videos. Ngayon dito tayo kala Tatay Budoy at kagaling po natin sa nila Mark sa school. Mark, kamusta ka? Ha? Ano yung ginagawa mo? Project ko po sa mga Ano yan? Ano ibig sabihin yan? Yung ito po daw yung isa lagayan daw po baga ng pastillas, yung bagang sinaunap daw po bagang Panahon? yung dilawit po baga. Yung Ito po kanari nilalagyan ng pastillas. Okay. Kumusta naman yung pag-aaral mo, Mark? Ayos lang po. Okay naman? Opo. Nagkaroon ka na ba ng absent? Hindi naman. Wala pa? Perfect attendance? Ay, mabuti naman. Malapit na entrance nyo, sabi kanina sa amin. Nag-try out nga po sana ay ayaw po. Saan mo ba gustong sumali? Anong sport yung gusto mo salihan? Ayaw mo sumali, pero sayang yun. Dagdag sa ano mo din yun, sa grades mo. Ayaw mo bang sumali kahit badminton, volleyball, basketball? Ano ba yung sports mo? Piko. Wala kang sports? Piko. Baka ang sports mga kalingap ni Mark ay Jackstone. Ayun, Jackie. Wala daw si Mark yata ang sports pero sayang din sana kasi may ano yun, may grades din yun. Si Tatay Budoy nakita ko kanina sa sentro, nagulat ako nandito, yung pala ano niya, kumbaga ito yung araw ng pag-uwi niya dito, trabaho pa rin. Oo. At naghatid lang pa ako ng SIM, kaya ako nag-uwi. Ay, pagpadala pag walang SIM. Parang ano tatay parang pumuputi ka po sa Santa Elena. Hiyang lang. Hiyang? Hiyang lang. Kamusta naman po yung pagtatrabaho niyo doon tatay? May parlo kayo Ayos lang po. Ha? Ayos lang po. Okay naman. Kumikita na po na magiging. Ayun. Good news mga kalingap. Po kasi hindi napipinding ang pira doon diretso. Diretso. Maganda mga kalingap tong good news sa atin ni Tatay Budoy ngayon Kaya nga po pabalik malaki po. Sa salitaan tatay, malaki-laki yung kinikita. So good po yun para sa atin. Pabalik na naman nga pa ako doon. Kailan ang balik mo bukas tay? Kailan ang balik mo bukas? Bukas po ng madaling araw. Kailan ang balik mo bukas? Bukas yung balik ni tatay. Opo, sa Santa Elena. Elena. Ito mga ito ng counting budget. Okay, ayos Tatay Budoy. Kahit na bakasyon niya dito sa mag-ina niya, nagtatrabaho pa din. Napakasipag talaga. No? So, kumusta naman yung tinutuluyan mo po doon? Okay, ayos na po sila nga. Okay naman? Opo, yung pamangkin ko ay nag-aaral na rin. Kumusta yung pangalangan mo doon? Wala ka naman nagiging problema? Wala naman po akong naririnig na gano'n. Mabuti, mas maganda pa yata doon Kaysa dito iba yung tingin sa inyo ng tao dito. Kagaya ng kinikwento nyo sa amin. Opo. Ay, meron na po pala akong gustong batiin doon. Ako na tatay, si Norman Aman. Kasama na po yan yung mga taong nagmamahal sa amin doon. Okay. Tuloy-tuloy lang po yung suporta. Saka po dito sa mga nagbablog sa amin. Sana po ay okay magsamang suporta sa kanila. Tuloy-tuloy lang po. Salamat tatay. Kuya Mark, may ano nga po pala ako sa inyo yung yan sana pa yun. Ano? Isipin mo muna mamaya ano yun. Logo po. Logo, okay. O yung sa sa CI. Sabi kasi sa amin kanina, kailan gagamitin yun? Anong buwan? October pa daw gagamitin. So kanina ang binayaran namin sa school mo Mark, yung yung mga bayarin mo doon kagaya ng ambagan sa kuryente ganun, umabot ng 1,200 plus binayaran namin. So yung uniform nyo na logo, hindi daw sure kung may kakasya pa sa iyo kasi naubos na yung unang batch. Pero yun daw gagamitin pa naman na dapat meron na kayo sa October. Ano? Okay, yun yung sinasabi mo, yung logo. Kamusta naman si mama mo dito? Ayos lang po. Na kayong dalawa lang kapag wala sa tatay. Kamusta ka nanay? Ayos lang po. Okay Kaya naman. nga inarangan ko na yung parang Bakit? hindi ako namamangla ko pag nagsasaing. Ayun Okay. Tabing na yung aking
Kaya lang madilim. Madilim. Oo. Anong oras ka nag-out ngayon, Mark? Anong oras? Ha? Mga alas Alas 4? Mm. Anong oras ang pasok nyo? Kaya kanina umaga po. Oo, kanina. Alas 7 na nga po. Alas 7? Anong oras ka dito umalis? Mga 6, ganyan. Okay. Minsan pinakamaga ko po dito alis alas 6 po. Alas 6, yun yung pinakamaaga mo. Pero hindi ka naman nalilate sa flag ceremony. Late na po. Bakit nalilate ka pa eh? Alas 6 ka naman umaalis. Lalakad. Naglalakad po. Ilang minuto ba yan nilalakad? Wala namang 30 minutes, may 30 minutes ba yan lakarin? Ano po yan, 20 minutes lang po yan. 20 minutes lang naman lakarin. Kung alas 6 ka dumating dito, di 6:20 nandun ka na. 7 naman yata yung flag ceremony. Ba't nalilate ka pa? Baka kung saan ka pa dumadaan. Ano pa doon sa ano niya, jowa niya. Wala po. Ha? Wala ka naman ibang dinadaanan. No. Sana yung diretso mo sa school na. Minsan po natingin ako sa yung mga sa tindahan po bagat nagtatanong-tanong din ako ng bond paper. Po nagbiling ako kanina. Dapat Mark sa oras ng flag ceremony, nandun ka na, no? Kung may kailangan kayo hapon pa lang, dapat inaasikaso mo na 'yon para pagpasok mo kinabukasan, hindi mo na siya isisingit dun sa pagpasok mo kasi malilit ka talaga. May project nga po kami ngayon sa bond paper na po. Tapos abay mga papapa-assignment. Magagawa ka assignment, may assignment kayo. Sige, pagbuti mo Mark yung pag-aaral mo ha. Habang nandito kami na nag-aalalay sa inyo sa pagpasok mo. So, yun, salamat ulit kay Tita Faye sa pagtulong sa amin para makatulong sa pag-aaral nito nila Mark. At ayun nga, yung nagkakaroon sila ngayon ng mga bayarin sa school dahil nga po sa mga ilang bagay na kailangan pag-ambagan, no? Doon ba sa school niyo Mark hindi pala kayo naka-aircon doon ano? Electric fan yung gamit niyo doon. Kung nga po sa ganun. Hindi nga rin ako magreklamo minsan doon. Yung mga klase ko, nainit na nga po. Sobrang init. Mainit na nga po, tapos sabay siksik pa yung mga Mabait klase pala sa yung akin. yan, teacher niya. Ha? Mabait po pala yung teacher ni Mark na babae. Bakit? Paano niyo nasabi meeting tayo? po kasi kami doon. Mm. Sabi kay Agumay, ay, yung bang mama mo? Bakit ang ganda naman ng mama mo? Andi na babae. sabi ng teacher. Sabi ng teacher. O kasi nung nakaraan mga kalingap, nagkaroon sila ng meeting. Ano tatay? Opo, Nandito ka ba nun? Opo, nandito na po ako nun. Okay, o nga pala. Nagkaroon sila ng meeting. Tapos kami sakto nun, papunta kami ng Manila yata. Nagsabi nga sa akin si Mark kung pwede ako attend. Sabi ko kapag mga ganong meeting, dapat parents niya yung attend. Kung mayroon lang mga kailangang bayaran sa school, tsaka kami pupunta doon. At kung may problema, magme-message sa amin yung school. Yun naman ay meeting kasi 'di ba nagbotohan noon na yung ganong meeting ay nagkumukuha ng ano? Opo. Anong nakuha ni Nanay Gleisa na posisyon? O wala po. Wala po kami nakuha. Wala kami nakuha pinagkagawa ng mga nanay-nanay. Okay lang yun. Wala namang problema yung tatay. May gingayo, wala kayong obligasyon. Kaya nga po. May gina din yun. At kung sino man yung may mga nakakaluwag sa buhay, na di sila na lang Kaya nga po. Okay. Okay lang naman yun, tatay. Wala naman pong mawawala kay Mark, ano? Ano yan, Mark? Hawak mo na yan. Ano ito? Para saan ito? Assignment mo? Hindi pa na assignment. Scholarship. Okay, scholarship. So, ano ito? Para saan? Dito nabanggit sa amin kanina eh. Pipilapan yun. Pipilapan tapos Pilapan lang kasi pasa. kasi papasa. Ano yung pipiliin pa kung may scholar o ano? Pipiliin pa Lahat o lahat silang student? Oo. Okay. So, ito mga kalingap, karagdagang ano pa ito, karagdagang tulong pa ito kay Mark kapag naging scholar si Mark dito kasi may matatanggap sila dito, di ba? Ito yung may matatanggap sila na, anong tawag doon? Cash assistant. Cash assistant. Ayun, may matatanggap sila dyan. Okay Mark, ayusin mo yung pag-fill up mo, dapat walang mali, no? Para pagpasa mo doon sa school, okay yung ano mo, yung papers, wag iwasan mo erasure, ha? Kapag may assignment ka, sino tutulong sa'yo? Ako lang po. Ha? Ako lang po. Dapat nagpapatulong ka kay Nanay Gleisa. Nagtatanong ako dyan. Ha? Minsan po nagtatanong ko kay mama. Ano sasagot naman ni Nanay Gleisa yung tinatanong mo? Nasasagot ko. Saan ba magaling si Nanay Gleisa? Sa math, sa kwentahan, saan si Nanay Gleisa magaling? Ay, karaniwan English ako. Sa English pala si Nanay. Grabe. Ayaw na magtagal. Ayaw. Nanay, turuan mo daw ako mag-English, Nanay. Mahirap po discrimination ng mag-English. Panis.
Discrimination. Ako nga, di ko alam yung meaning. Okay. Mahirap magpaliwanag ng bagay-bagay. Okay. So at least natutulungan pala si Mark kahit paano ni Nanay Gleisa sa mga assignment ni Mark. Nanay Gleisa, ito ba naglalayas paggabi? Ay, lagi ko sinusundo. Sumbong mo sa akin, Nanay, kung naglalayas. Naglalayas ba paggabi? Doon isang gabi, dalawang beses ko yan sinundo. Pangatlong beses, nagalit na yung isa. At sinundo na naman namin. Gabi yun. Oo, alas 10 na yata yan umuwi. Mga kalingap, ngayong araw, pagbisita natin, nagsusumbong si Nanay Gleisa sa atin. Dahil sa ginagawa ni Mark na ganito. Anong oras siya umaalis ng bahay? Minsan nung naalis siya na alas 6 ng umaga. Pag ako lang mag-isa, gabi na sinusundo ko yan. Minsan naman ho kasi, hindi naman po sa yung hanap buhay. Hanap buhay niya minsan. Kaya sinusundo ko siya minsan gabi. Ayun. O kaya nagcha-charge ng cellphone. Malinaw no mga kalingap na si Mark ay sinusundo ni Nanay Gleisa dahil lang sa kung minsan kapag nagtrabaho to ng Sabado at Linggo, inaantay niya yung bigay ng amo nila. Inaabot sila ng gabi doon. Na kung minsan naman, doon siya nagcha-charge pa ng cellphone na ginagamit niya. No, Mark? Opo. Oh, pero nagpapaalam ka naman kay Nanay Gleisa. Bakit ka sinusundo pa? Kailangan pa sunduin kung nagpaalam. Minsan po tayo ay Nasusobrahan na sa oras. Hindi po, minsan tayo nangangako yung boss namin na antayin nyo lang ako at mabalik ako at makakuha akong ng pera sa Palawan. Mga minsan naawit kami alas 7, alas 8. Okay. Tsaka, alas 8, tsaka na po dumadating. Minsan nga binabaro ng mga Kasamahan nyo na nag-aantay din sila, no? Siyempre may mga pamilya din yan na nag-aantay sa kanila. Hanggang alas 5 lang ang Palawan. Oo, tsaka doon palang Mark sa Palawan hanggang alas 5 lang yun. Wala namang nag-open ng Palawan na 6 hanggang pataas. Ay, di naman sa nangano ko kaya Mark. May konti, may ano na eh. Medyo ganito. Okay. Lambot. Siguro siguro wala pa talaga. Nagre-reason na lang, ano? Pag ganun, Mark, na mga bagay na ganung reason, uwi ka na kaagad kasi alam mo na yun, ano? Ibig sabihin wala pa talaga yun. Kasi kung sinabi niyang pupunta ng Palawan, abuti alas 8, Pero ang totoo niya kaya mag-try kung may pera, kahit may pera siya pwede nagbibigay. Bakit pa kayo nag-i-stay kung ganun? Minsan nga po sabi ng mga kaklase ko, grabe ka naman kadag. Nangangalakal kay nakaputing t-shirt ka, ganda-ganda pa naman ng damit mo. Hindi yan ang basihan. Sabihin natin ano ka nga kung ano ka naman din sa sarili mo, mas maigi na yung marunong ka magsikap sa buhay. Baka ang ibig sabihin ni Mark di bali ng ano ba ibig sabihin nila, nadudumihan yung damit mo, yung suot mo. Ibig sabihin ni Mark nagigets ko, di bali ng marumi ang suot basta kumikita ng pera kaysa naman sa malinis nga yung kasuotan. Hindi ka naman marunong dumiskarte sa buhay. Ibig mo sabihin, Mark? Okay, so gets na natin mga kalingap. At okay lang yun, Mark, kung silang pansinin na. Basta gawin mo kung ano yung alam mong tama. Basta wala kang natatapakan na tao, diretso mo lang yun. Ha? Sinistorbo nga po nila ako kanina sa pagsusulat kaya ginagawa ko na lang po ay di ko inintindi. Diretso rin ako sa lecture ng teacher ko po. Huwag mong intindihin yung mga gano'n na nagdi-distract sa'yo, no? Basta gawin mo lang, diretso mo yung kung ano yung sabi ko, kung ano yung alam mong tama, ituloy mo lang yun. No, huwag mong babaguhin yun. Basta wala kang natatapakan na tao, walang problema yun, ha? Okay. May dala akong pasalubong sa inyo at kagagaling lang namin sa school nila, Mark. Sakto pag uwi ni Mark. Pandagdag sa pang-allowance nila, mga groceries, bigas, para na sa ganun ay makabawas sa gastusin nila dito sa bahay. Pasok mo din sa loob nyo. Yan, may dala tayo mga groceries para naman si Tatay Budoy hindi masyado ma-stress isipin yung ano dito para kahit paano may dagdag kasi alis na naman si Tatay. Anong gusto mo sabihin kay Mark? Sana pagbuti niya pag-aaral niya. At wag siyang malilit lagi sa pagpasok. Okay, tapos mag-absent ano, Tatay? Okay. Anong ginawa mo pala, Tatay, sa kinita mo? Kinintriga mo kay misis mo? Opo, at yung nadilisya ko, kinuha na pamasahe ko. May naalala nga po pala ako. Doon mo kinuha yung pamasahe mo? Oo, Ano kulang. yun, Mark? May naalala nga po pala ako nung grade 6 ako, nung nasa teacher ko kumbaga ako na yung mataba po. Okay.
kinakamusta ko naman din po yung teacher ko ngayon, kahit yung gaganon-ganon sa akin. Nung nalit lang po ko ng isang beses ay grabe binalitan ako. Nung nandiyan po ko sa seno, isang beses lang din po ko nalit nun ay sabi sa akin ay, oh, saan ka ba't nalit ka, Mark? Nagkaano pa po ko, naglalakad pa po ko. Naintindihan naman kita, Mark. Pero sa susunod mo, maaga ka din pumasok. At maigi na lang, wala si Ma'am Alma. Okay. Yung teacher mo ngayon. Mm. Pakisama mo lang na maayos yung mga teacher mo. Maging mabait ka lang, magalang ka sa kanila. Para sila, kung may kaunti ka mang pagkakamali, maiintindihin ka din nila, ano? Opo. Okay, tatama ka nila, iko-correct ka nila. Papasalamat nga din po ako kay Ma'am Alma. Din na nga po, sana ako papasukin ng guard doon at late na nga daw po ko. Ay sabi sa akin, ganun ay, pumasok ka. Sige, Okay, si pasok Ma'am ka Alma dito. nagpapasok sa'yo. Opo. So si Ma'am Alma po, siya po yung principal ng school na pinapasukan ni Mark. So Nanay Glyza, sana maiwasan yung pagkalit nito sa pagpasok. Lagi nga, Ano? lagi Di, Mark? madaling araw nagising na ako. Yan lang po, minsan talagang ang hirap gisingin. Lagi mo isipin, Mark, may pasok ka. Wag mong sanayin yung sarili mo na kasi lahat yan, Mark, sisimulan mo sa paggising. Ano? Kung ang paggising mo ay late na, wala na, late ka na sa flag ceremony, hindi mo na yun maabutan. May tendency pang hindi ka papasukin ng guard kagaya ng sinabi mo. O di isang araw na yung mawawala siya pag di ka pinapasok. Yung leksyon nyo sa isang araw, wala na, may gap ka na, hindi mo na alam yun. Minsan din po napupuyat ako, review. Bibitawan ko po yung para masanay ako at nagtitmatis po kami. Okay. Nangarap ako sa nakakabisa ko. Okay. Konti na nga lang po, kabisado ko na. Sige, ganito na lang, Mark, bibigyan kita ng advice. Yung pag-review kung mas gusto mo para mas maaga yung gising mo. Mag-review ka lang ng konti hanggang hapon, matulog ka na maaga, gumising ka na madaling araw, doon ka mag-review para pasok sa utak mo. No? At di mo makalimutan, ha? Okay, ganun yung gawin mo para maaga na yung gising mo, diretso pasok na yun pagkatapos mo mag-review. No? Okay. Sige tayo, ha? Papunta muna kami at kagaling lang namin kayo sa school ni Mark, may mga binayaran lang kami, ano? Opo. Pero ano naman, wala naman si Mark ibang problema sa school, no? Sige po. Yung sa uniform lang na pang PE, this October pa yun na dadating para gamitin nila, Mark. Ano? Opo. Okay, yun yung susunod naman natin na kailangang bayaran din, mga kalingap, yung uniform ni Mark sa PE. So sana, Mark, may salihan ka sa intrams, dagdag curricular Iisipan ko pa po. Okay. Pero kung magsabi ka kagad sa kanila, no? Kasi mahirap naman na hindi ka makikooperate. Maganda rin na nakikooperate ka din sa kanila, no? Matutuwa din sa yung mga teacher. Ano? Opo. Okay. Sige tayo, punta muna kami. Mag-ingat ka bukas pagpasok ko. Pagbalik mo sa Santa Elena tayo, ha? Opo. Okay, sige po. Tara mga kalinga, papunta na din tayo. At maraming salamat sa suporta nyo kay Mark sa pag-aaral niya. Sana may pagpatuloy natin hanggang sa makapagtapos. Hindi nga din biro talaga. Ngayon pa lang, nagsisimula pa lang ay nandiyan na kaagad yung mga bayaran ni Mark sa school. Si Mark po ay mag-aaral ng 6 na taon dito sa school na to. So, tulungan nyo po kami para na sa ganun po ay matapos si Mark itong 6 na taon at may makukuha na siya magandang trabaho kahit ito lang yung matapos niya. Dahil para ka na din ito nag-vocational. So, yun, maraming salamat ulit. Supportan niyo Marcos TV channel at ang ating cameraman, Commander ni Marcos. Supportan niyo po siya, Alma Vlog, sa kanyang Facebook page. Sana lumago din yung kanyang followers at ang kanyang mga views. Maraming salamat po. God bless.